Welcome back to my vlog. Ngayon, nandito ulit tayo para tumuklas at mag-aral ng isang panibagong libro. This book is one of the classic pieces under the Asian literature that carries a very wonderful, inspirational, and motivational message for us. So, this book is entitled Ang Luha ng Buhaya by Amado V. Hernandez. Ngayon, ating alamin kung bakit nga ba niya ito sinulat o ano-ano ang mahalagang pangyayari o aral na maaari natin makuha mula sa librong ito. Are you ready? Now, let's find out. Ngunit, bago natin alamin ang mga mahalagang pangyayari at aral na maaari nating makuha mula sa librong ito, atin munang kilalanin kung sino nga ba talaga si Amado V. Hernandez. Si Amado V. Hernandez ay hindi lang basta manunulat. Isa rin siyang aktivista na lumaban para sa karapatan ng mga manggagawa at mahihirap. Dahil sa kanyang paninindigan, siya ay nabilanggo at doon niya isinulat ang kwentong Ang Luha ng Buhaya. Dahil ang kwentong ito ay inspirasyon mula sa tunay na kalagayan ng mga Pilipino noong kanyang panahon. Ipinapakita dito ang pang-aapi ng mga mayayaman sa mahihirap, ang laban para sa hustisya at pagkakapantay-pantay na nakikita natin at sobrang pinag-uusapan noong panahon ni Amado V. Hernandez. So, iyon ang kanyang mga naging inspirasyon sa kung paano niya naisulat ang librong ito. Ngayon, atin naman alamin ang mga mahahalagang pangyayari at mga aral na maaari nating makuha at mapulot mula sa librong ito. Ang Luha ng Buhaya ay umiikot sa kwento ng mga magsasaka mula sa isang baryo na matagal nang pinaapi at pinapahirapan ng pamilyang Grande. Lagi silang pinapatawan ng mataas na buwis at pinapagkaitan ng karapatan kahit pa sa sarili nilang mga lupain. Ngunit lahat ng ito ay nagbago noong dumating ang isang bagong guro sa kanilang lipunan na si Gurong Bandong. Siya ang nagpakita sa kanila ng tunay na halaga ng pagkakaisa at pagsasama-sama. Sa tulong ni Bandong, unti-unting nagbukas ang isipan at namulat ang mga tao mula sa lugar na iyon at natutunan din nilang lumaban. So, nag-organisa sila at hinarap ng patas ang pamilyang Grande. Ang pamilyang Grande sa kwentong ito ay nagsisimbolo ng mga buwaya sapagkat sila ay yung mga nasa mataas na posisyon o ang mga may kakayahan na nagpapahirap sa mga mahihirap. Sila ay yung mga matatapobreng tao at mayayaman na hindi ginagamit sa tama at matiwasay ang kanilang kapangyarihan. Kung kaya't, nag-organisa ang mga magsasaka at hinarap nila ang pamilyang Grande. Ang pinakatumatak sa akin sa kwentong ito ay kung paano nanindigan ang mga tao at ang mga magsasaka upang ipaglaban ang kanilang karapatan. Ipinakita rito na kung ang mga tao ay magkakaisa, kaya nating lumaban, kaya nating pugsain ang mga maling paraan na pinamamalakad o na ginagawa ng mga nakakataas sa atin. Kaya nating talunin kahit gaano pa kalaki yung hadlang kung tayo lamang ay matututo na sa tamang paraan na magkaisa at magtulungan. Ngayong nalaman na natin ang mga mahahalagang pangyayari mula sa kwentong Ang Luha ng Buhaya ni Amado V. Hernandez, narito naman ako upang ibahagi sa inyo ang mga mahahalagang aral na aking nakuha at napulot mula sa kwentong ito. Para sa akin, isa sa pinakamahalagang aral na makukuha natin sa kwentong Ang Luha ng Buhaya ay ang tunay na halaga ng pagkakaisa at pagpaninindigan para sa tama. Hindi natin kailangang matakot sa mga mapang-abuso dahil kapag tayo ay nagbuklod, nagkaisa at lumaban ng patas, may pag-asa na mabago ang mga gawi na dati noon ay nakakasakit at nakakapagpahirap sa mga Pilipino o sa ating mga tao. Ang kwento ng mga magsasaka sa baryo ay hindi nalalayo sa realidad ng maraming Pilipino na hanggang ngayon ay nararanasan pa rin. Kagaya na lamang ng marami pa ring naaapi, mayroon pa ring mga taong nasa mataas na posisyon na hindi ginagamit sa tama ang kanilang kapangyarihan, ngunit mayroon pa ring mga tao na handang lumaban para sa tama at para sa katurungan. Kaya naman sa huli, hindi lang dapat tayong mga mambabasa ay nababasa ng mga kwentong kagaya nito.
Dapat tayo iniintindi natin ito ng mabuti at dapat na maging bahagi din tayo ng pagbabago. Kayo, may kwento ba kayo para sa pagbabago at para sa hustisya? Huwag niyong kalimutang i-comment down and share below ang video ito. Naway muli tayong magkita para sa ating susunod na book review. Paalam!